Sir, alam kong kinakabahan kayo pero normal lang ho yan sa ikakasal. Wika ng driver ni Kevin habang patungo sila sa pagdarausan ng kanyang kasal. Isa yung garden wedding sa Tagaytay. Ikakasal siya kay Amber, ang long-time friend nila ng matalik niyang kaibigan na si Jonas. Ngunit sa halik na ma-excite, pakiramdam niya ay may dumadagan sa kanyang dibdib na dambuhalang semento na siya nagpapahirap sa kanya na huminga. Mahal niya si Amber, pero matagal na rin niyang alam ang pagtataksil na ginagawa nito. Nalaman niyang palihim itong nakikipagkita kay Jonas. Gusto niyang kumprontahin ng dalawa pero hindi niya alam kung papaano. Napabuntong hininga si Kevin. Nagulat siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina na si Criselda. Hello, ma? Bungad niya nang sagutin ng cellphone. Are you nervous, anak? Hindi naman, ma. Okay lang naman po ako. Ganito lang talaga ang feeling kapag kakasal ka na sa taong mahal mo. Pilit niyang itinatago ang lungkot habang nagsasalita. I understand, iho. Mag-iingat ka. Sobrang ganda ng bride mo, Kevin. Opo, ma. I know. Basta ang bilin ko lang lagi, huwag mong bibigyan ng sama ng loob si Amber. Yes, ma. Sa ulado ko na po ang mga bilin niyo. Sige na, papunta na rin kami sa venue. Okay, ma. Mag-iingat po kayo. Kayo rin. Anito saka nagpaalam. Huminga si Kevin ng malalim at tumingin sa labas ng bintana. Ano bang ginawa ko at sinaktan mo ko ng ganito, Amber? All these years, wala akong ibang ipinakita sa'yo kung hindi puro pagmamahal. Pero bakit nakuha mo pa rin akong lokohin? Tumingala si Kevin habang nanginginig ang mga labi. Lord, ano bang nagawa kong malit hanggang ngayon ayaw mo pa rin akong lumigaya? Bulong pa niya sabay pikit ng mga mata. Makakarating naman tayo, sir, sa tamang oras dahil maaga naman po tayo nakaalis. Wika ng driver niya na kanina pa siguro siya pinagmamasdan sa rearview mirror ng sasakyan. Tumango siya. I know. Wika niya. Samantala, sa mismong venue ng kasal ay nakahanda na ang lahat. Doon na rin gaganapin ang reception at isa si Corlene Santibania sa chef. Hindi niya kilala ang ikakasal dahil hinatak lang siya roon ng kaibigan niyang si Emily. Ito ang may-ari ng catering services at siyang nagkikater sa kasal na yon. Sa pagmamasid pa lang ni Corlene sa venue, alam niyang may kaya ang ikakasal. Nahihili ka, no? Tudyo sa kanya ni Emily habang tinitingnan niya ang magandang setup ng paligid. Wala masyadong kung ano-anong dekorasyon ang lugar, maliban sa upuang kulay ginto na may nakataling puting tela sa sandalan. Ang makeshift altar ay may iba't ibang fresh na bulaklak. Ang aisle ay nalalatagan naman ng pulang carpet at ang makeshift entrance ay kagaya ng sa altar ang disenyo. Ganoon lang kasimple ang lahat kasama ang berdeng-berdeng kalikasan kung saan tanaw ang Taal Volcano. Bakit naman ako maiinggit? Paismid na sagot ni Corlene. Tinaasan siya ng kilay ni Emily. Kung itinuloy mo noon ang kasal niyo ng fiancé mo, di sana may mga anak na kayo ngayon. Kung bakit ba naman kasi tinakbuhan mo pa sa mismong araw ng kasal niyo yun? Kailangan mo pa ba talagang ipaalala yan, Emily? Totoo ang sinasabi ni Emily. Kasal na sana siya sa mga sandaling yon at may mga anak na rin sana kung hindi niya tinakbuhan ng kanyang groom sa mismong araw ng kasal nila. Ang kaso, naghihingalo noon ang kanyang ina sa isang ospital. Nataranta na siya kaya mas inuna niyang puntahan ng pinakamamahal na ina na hindi na rin niya naabutang buhay. Sinadya niyang hindi ito ipakilala sa kasintahan dahil ayaw niyang isipin itong ginagamit niya lang ang lalaki. May kaya kasi ang pamilya ng dating nobyo niya. Mas lalong ayaw niyang isipin ng mga magulang nito na yaman lang ang habol niya, kaya niya ito pakakasalan. Kaya kahit baon na siya sa utang dahil sa sakit ng ina, ni minsan ay hindi siya dumaing sa dating nobyo. Mula nang takbuhan niya ang dating kasintahan, hindi na siya umibig pa. Hindi na rin siya nagpakita pa rito kahit na kailan, dala na rin ng kahihiyan na idinulot niya rito at sa buong angkan nito. Lumipat siya sa Tagaytay para hindi mag-cruise sa mga landas nila sa Maynila. Sa Tagaytay na siya nagtrabaho bilang chef sa hotel. Kaya kung may trabaho siya ngayong araw, hindi siya mahahatak ni Emily sa catering nito. Pero nagkataon na day off niya at kailangan din niya ng maraming racket dahil hanggang sa mga sandaling ito ay binabayaran pa rin niya ang bill sa ospital ng yumaong ina na lagpas 1 milyon ng halaga.
Sakit sa pusong ikinamatay nito at ilang beses ding inoperahan. Hindi naman pwede sa public hospital ang sakit ng kanyang ina kaya wala siyang choice kundi sa private hospital ito palagi ipagamot noon. Ewan ko ba sa'yo, Carlene? Ang dami mo namang manliligaw ngayon. May afam pa. Pero bakit ayaw mo sagutin? Hindi ka na sana nagpapakahirap na magtrabaho para mabayaran ang utang mo sa ospital. At yak na titira ka pa sa ibang bansa kapag nagkataon. Kagaya ng ate Karina mo. Sermon pa ni Emily. Ang tinutukoy nitong Karina ay ang nag-iisa niyang kapatid na nasa ibang bansa. Ito ang nagpaaral sa kanya at tumutulong din sa pagpapagamot ng kanilang ina. Ngunit dahil may pamilya na rin ito, hindi na niya ito inobliga sa pagbabayad sa mga naiwang bayarin nila sa ospital. Tama na ang nagawa nito para sa kanila noon. Kaya pa naman niya. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi ako makapagpakasal sa kahit na kanino, Emily. Ayaw kong ipakargo sa kanila ang problema ko. At hindi ba yan nga rin ang dahilan kung bakit tinakasan ko noon ang dating kasintahan ko? Inirapan siya nito. Bahala ka na nga. Kapag ganyan ka ng ganyan, tatanda kang dalaga. Masasayang lang ang beauty mo at yung matres mo. At tinalikuran na siya nito. Natawan na lang siya. Hindi rin niya sasalungatin ang mga sinabi ni Emily dahil sadyang maganda siya. May nangungusap siyang mga mata, katamtamang tangos ng ilong, mapupulang mga labi at maamong muka. Balingkinitan siya at hindi naman katangkaran. Pero pwede siyang maging modelo kung gugustuhin niya. Miss Carlene, kailangan daw po kayo sa kabilang buffet. Kulang po yata ang desserts na nakalagay roon. Wika sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Emily. Ha? Paano nangyari yun? Sige, pupunta na ako. Sa dessert siya naka-assign. Gumawa siya ng muffin tower na naka-layer na parang isang cake. Ganoon din sa donuts at pies at meron pang chocolate fountain. Ano pa bang kulang dito? Tanong ni Carlene sa isa pa rin sa mga tauhan ni Emily. Hindi ko po alam, chef. Si Ma'am Emily pong nakakaalam ng mga pumasa sa taste ng bride at groom. Ganun ba? Sige, hahanapin ko na lang si Emily. Hinanap ni Carlene ang kaibigan. Nakita niyang nasa kabilang side ito kung saan naroon ang ibang mga lamesa at nag-aayos pa roon ang mga tauhan nito. Iikot na sana siya sa may bandang entrance at pinaka-aisle nang biglang tumunog ang wedding march. Natigil siya sa kanyang kinatatayuan at napatingin sa unahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makilala kung sino ang groom. Walang iba kundi ang dati niyang kasintahan na tinakbuhan noon. Halata ritong kinakabahan ito, pero hindi maitatatwa ang angkin nitong kagwapuhan sa suot na Amerikana. Ang singgit nitong mga mata ay lalong naningkit sa bahagyang sikat ng araw. Matangos ang ilong nito at kahit ayaw niyang titigan, napadako pa rin ang mga mata niya sa mga labi nitong ilang beses na rin niyang nahalikan. Kevin? Mahinang usal niya. Pagtigil nito sa unahan, iginala nito ang mga mata sa paligid. Pagtapat niyon sa kanya, para siyang naistatwa. Kitang-kita niya ang pagdaan ng hindi matatawarang sakit sa mga mata nito. At mas lalo siyang nagulat nang bigla na lang itong umalis sa unahan habang hindi pa natatapos ang pagmarcha ng wedding entourage. Oh hell, no Kevin, don't do this. Bulong niya sa sarili at binalingan ng bride. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito nang makita ang groom na palagpas na rito. Saan ka pupunta? Narinig ni Carlene na tanong ng bride kay Kevin. Tumigil sandali ang lalaki at nilingon siya sa kabinalingan ng bride. I can't marry you. I'm sorry, Amber. Yun lang at tinalikuran na nito ang bride na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Bigla na lang itong pumalahaw ng iyak. Hindi magkaintindihan si Carlene kung ano ang gagawin. Agad niyang pinuntahan ang kaibigang si Emily na nakikiusyoso na sa nangyari. Emily, pahiram ng susi ng sasakyan mo. Wika niya rito. Bakit? Susundan ko si Kevin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ang groom ngayon? Nananadya ka ba? What? No! Kagaya mo, short notice lang din ang pagkuha nila sa catering services ko. Hindi yata kaya nung una nilang kinuha kaya nagdagdag pa sila ng isa pa. Kaya hindi ko na-meet kahit na kailan si Kevin. Paliwanag nito. Sige na, naniniwala na ako. Basta ibigay mo ng susi mo sa akin. Pakiramdam ko, ako ang dahilan ko bakit siya biglang umalis. O ana, ito na.
Inis na dinukot ni Emily ang susi ng kotse nito bago padarag na iniabot sa kanya. Para lang sasabak sa gera ang peg mo, pero hindi mo naman magamit ang katapangan mong yan noon para magpakita sa kanya. Iba ang kaso noon. Magtigil ka, Emily. Nakuha pa niyang sabihin bago ito talikuran. Oo na, mag-iingat ka. Habol pa nito. Tumango siya at mabilis na hinanap ang kotse ng kaibigan. Marunong naman siyang magmaneho dahil may sarili rin siyang sasakyan. Toyohin nga lang dahil luma na. Agad siyang sumakay nang makita niya ang kotse ni Emily at sinundan si Kevin. Kung ako ang dahilan ng pagtakbo mo, hindi worth it ang ginagawa mong to, Kevin. And I feel so guilty for the bride. Wika niya sa sarili. Na hindi niya alam kung tama ba ang kotseng sinusundan niya dahil hindi naman niya nakita kung alin ang sasakyang ginamit ni Kevin. Basta nang makalabas siya sa venue at tumingin sa kaliwat kanan, ang Mercedes-Benz na kulay itim na yon ang nahagip na mga mata niya. I won't let you do this to your bride, Kevin. Hindi pwedeng masira na naman ang magandang relasyon mo nang dahil sa akin. Dadami lang lalo ang kasalanan ko sa'yo. At binilisan niya ang pagmamaneho para maabutan ang kotseng nasa unahan niya. Patingin-tingin naman si Kevin sa hulihan ng kanyang kotse. Napakulot noo siya nang makitang may sumusunod sa kanya. Si Amber ba yun? Pero imposible. Sigurado akong nabigla siya sa ginawa ko kanina. Pero hindi ko siya gustong makausap sa ngayon. Masyado niya akong sinaktan. Sila ni Jonas. At hindi naman siguro tama na ituloy ko pa ang kasal namin dahil alam kong lolokohin at lolokohin pa rin niya ako. Ay, bakit ba napakamalas ko sa mga babae? Huminga siya ng malalim. Isang imahe ang pumasok sa isip niya na nakitang naroon kanina sa venue ng kanyang kasal. Hindi niya gustong paniwalaan ang nakita kanina, pero sigurado siyang si Carlene yun. Kaya mas lalong humapdi ang sugat sa kanyang dibdib. Si Carlene ang babaeng sana ay pag-aalayan niya ng kanyang pangalan noon. Ngunit kaya ng ginawa niya kay Amber, bigla rin siya nitong hindi tinagpo sa altar. Walang nakakaalam kung bakit pagbukas ng simbahan para papasukin noon ang bride, biglang umalis si Carlene at sumakay ng taxi. Ang masama, ni hindi man lang ito nagpaliwanag sa kanya at tuluyan na itong naglaho. Pinuntahan niya ito noon sa apartment nito pero hindi na niya ito naabutan. Mahal na mahal niya ang babae, ngunit labis-labis naman ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ano namang ginagawa niya sa kasal ko? Imposible namang imbitado siya. Hindi naman siya kilala ni Amber. Wala na rin kami komunikasyon mula nung iniwan niya ako. Kaya imposible talaga. Imposible. Litong-litong wika niya sa sarili at sinilip niya ang sasakyang nasa hulihan. Hindi alam ni Kevin kung nasa ang lugar na siya. Pero malayo na rin siya sa venue ng kasalsanan nila ni Amber. At pansin niyang walang gasinong dumadaan ng sasakyan sa lugar na yon. Nasa na ba ako? Napalingon siyang muli sa hulihan. Halos kabuntot na niya ang sumusunod na sasakyan. Shit! Ano bang gusto ng sumusunod na to sa akin? Bigla siyang napatapak sa preno nang mag-overtake ang kotseng nakabuntot sa kanya. Huminto rin ito. Damn it! What's wrong with you? Sigaw niya nang buksan ang bintana ng kanyang kotse. Mas lalong nagngalit ang mga bagang niya nang makita kung sino ang bumaba roon. Agad niyang isinara ang bintana ng kotse nung lumapit ito sa kanya. Tumigil si Carlene sa mismong tapat niya. Kevin, bumaba ka riyan. Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang mapapangasawa mo. Tungayaw nito. Napahagod siya sa kanyang ulo. Hindi pa rin nagbabago ang babaeng to. Matapang pa rin ito kagaya ng pagkakakilala niya rito. Hindi nga lang niya alam kung saan napunta ang katapangang yun at hindi nito nagawang harapin siya sa loob ng 5 taon. Kevin! Hinampas pa nito ang bintana ng kanyang kotse. Kapag hindi ka lumabas dyan, babasag... Ano ba? Bakit mo ba ako sinusundan? Galit niyang tanong kasabay ng pagbukas ng bintana ng kotse niya. Itabi mo ang sasakyan mo para hindi tayo makaabala sa mga dumadaan. Utos nito. At bakit ko naman gagawin yun? Sino ka para utusan ako? Hindi ba't kagaya ko, tinakbuhan mo rin ako noon? Hindi nakaligtas sa mga mata ni Kevin ang sandaling pagdaan ng lungkot sa mga mata nito, pati na ang pagsisisi. Subalit mabilis din yung naglaho. Tatabi ka o hihilahin kita palabas? No! Ganun. Mabilis na binuksan ni Carlene ang pinto ng kanyang kotse at hinila siya sa kamay. Ano ba?
Piksi ni Kevin, subalit mahigpit ang kapit sa kanya ni Carlene. Damn it. Oo na, tatabi na ako. Tumigil si Carlene sa paghila sa kanya at hinayaan siyang itabi ang kanyang kotse bago ito muling lumapit sa kanya. Now, baba. Parang polis na utos nito. At bakit ko naman gagawin yun? Saka teka nga, bakit mo ba ako sinundan? At sino ka ba para manduhan ako? Baba o hila? Mariing nagdikit ang mga labi ni Kevin. Buisit talaga. Bulong niya bago binuksan ang pinto ng kanyang kotse at bumaba nga. May ipagagawa ka pa ba? Inis niyang tanong dito. Meron. Itabi mo ang kotseng gamit ko. What? At bakit ko naman gagawin yun? Dahil sinabi ko. Patoy ang tugon nito at pinagkrus pa ang mga braso sa dibdib bago sumandal sa kanyang kotse. Go! At huwag mo maisipang tumakas dahil mauulit lang ang nangyari kanina. Bantulot na sumunod si Kevin. Lumipat siya sa kabilang kotse at itinabi rin yun sa daan. Ano bang nangyayari sa'yo, Kevin? Bakit nagpapaalipin ka na naman sa kanya? Nakalimutan mo na bang sinaktan ka niya noon? Tanong niya sa sarili nang patayin ang makina ng sasakyan at bumaba roon. Nagawa ko na ang gusto mo, kaya pwede ba tigilan mo na ako? Wika niya at naglakad pabalik sa kanyang kotse. No, Kevin. Mali ang ginagawa mong to. Kung gusto mong gumante, sa akin dapat at hindi sa bride mo na wala naman sigurong maling ginawa kung hindi ang mahalin ka. Nagsalubong ang mga kilay niya. At sino namang may sabi sa'yo na gumaganti ako sa'yo? Natawa siya ng nakakaloko. Don't flatter yourself, Carlene. I didn't run away because of you. Sandaling natigilan ng kanyang kaharap. Ay kung ganon, bakit ka tumakbo? Kasi wala akong nakikitang dahilan para gawin mo yun. Kilala kita. Alam ko kung paano ka magmahal. At nakikita ko sa'yo na mahal mo ang bride mo. At ganon din siya sa'yo. Umiling-iling siya. You know nothing about me at all, Carlene. Hindi mo ako totoong kilala. Dahil kung kilala mo nga ako, hindi mo ako tatakbuhan noon ng basta-basta. Mapait niyang wika na tila nanunumbat. Sabalit taas na o pa rin itong nagsalita habang titig na titig sa kanyang mga mata. Ganun ka rin naman sa akin. Hindi mo ako lubos na kilala. Hindi lubos na kilala? O sinadya mo lang na hindi ipakilala ang sarili mo sa akin? Akala mo ba hindi ko nahahalata na limitado lamang information na sinasabi mo sa akin tungkol sa'yo? But I was too blind loving you. Kaya hindi ko pinansin ang pagkukulang mo na yun. Na sana hindi ko tinolerate. Dahil sa huli sasaktan mo rin naman pala ako. But maybe it's also my fault and I deserve what I tolerate. Tuluyan ng hindi nakaimik ang babae. Kaya doon niya napatunayang hindi talaga siya nito minahal. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa kung ano mang ginagawa mo sa kasal ko. Basta ako, hindi na ako babalik doon. Tumalikod si Kevin at akmang bubuksan ang pintuan ng kanyang kotse nang muli siya nitong pigilan. Tiningnan niya si Carlene ng mariin. Don't do this. Don't do this to her. This is not you, Kevin. You're far better than me. Wika nito. Malakas niyang ipiniksi ang braso. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang hindi ako babalik doon. At hindi ko pakakasalan ng babaeng yun. Eh bakit nga? Ano bang dahilan mo? Wala. Sa akin na lang yun. So please, pabayaan mo na ako. Pabayaan mo na ako hanggat may natitira pang dignidad sa pagkatao ko. Hanggat nakikiusap pa ako sa'yo. Napakunot ang noon nito. Matagal siya nitong tinitigan bago muling bumuka ang bibig. You cheated on her? Niloko mo siya? What? No! Halos mabali ang leeg ni Kevin sa pag-iling. Why would I do that? At bakit mo naman iisiping niloko ko siya? Ay, loko ka pala eh. Kasasabi mo lang ng salitang dignidad. Natural yun ang iisipin ko. Napapikit siya at nagbilang ng hanggang 10 sa isip bago ito muling hinarap. I did not cheat on her, okay? Happy? Eh ano? Siya nanloko sa'yo? Ganun ba? Hindi makapaniwalang sabi nito. My God, Kevin. Paano naman magagawa ng babaeng yun ang bagay na yun sa'yo? Eh kita mo nga kanina kung paano siya umatungal. Hindi siya magpapakasal sa'yo kung... Natigil ito sa pagsasalita nang makitang hindi siya umiimik at nakatitig lang siya dito. Blanko ang mukha niya. Totoo? Niloko ka niya, Kevin? Kapag sinabi kong oo, maniniwala ka ba? Pababayaan mo na ba ako?
No. Mabilis nitong sagot. Mas lalong hindi kita pababayaang mag-isa kung gano'n ang nangyari. Napahagod na lang sa kanyang batok si Kevin dahil sa inis. Isa pa sa ugaling hindi nawawala kay Carlene ay yung pagiging makulit nito. Para mas mapanatag ang loob ko, sumama ka na lang sa akin. Sabi pa nito. Sumama? Saan? Basta, this is the least I can do for you. Ayoko namang kung anong gawin mo kapag mag-isa ka. Cargo de konsensya ko yun. May konsensya ka pala, Carlene. Ano namang palagay mo sa akin? Palagay ko, wala ka nun. Nagawa mo nga akong takbuhan nun sa kasal, di ba? Ito pa rin ba tayo, Kevin? 5 taon na nakalipas. Naghihimuto ka pa rin? Anong gusto mo? Matuwa ako na nakita ulit kita ngayon. Sasama ka ba? O magsusumbatan na lang tayo? Tell me, Carlene, bakit ako sasama sa'yo at magtitiwala sa taong nanakit sa akin noon? Dahil sinabi ko. Natawa si Kevin. Hanggang ngayon pa rin talaga, bossy ka pa rin sa ating dalawa, no? Sino bang masusunod? Babae o lalaki? Babae. Kayo naman palagi ang tama kahit na mali na kayo. Oh, yun naman pala eh. Eh di wag ka nang marami pang satsat. Sumama ka na nga kasi sa akin sa bahay ko. Malaki naman yan at komportable din. Mukha rin namang hindi mo alam kung saan ka pupunta sa lagay na yan eh. Aminin mo, kung uuwi ka sa inyo, haharapin mo ang katakot-takot na galit at tanong ng pamilya mo at ng pamilya ng bride mo, di ba? Kaya wala kang choice kundi pagtiyagaan ng ex-girlfriend mong nag-runaway bride sa'yo noon. You live here? Kitang-kita ni Kevin kung paano nakagat ng babae ang labi nito. Siguradong nadulas lang to. Alanganin itong tumango. Yun ay kung gusto mo lang namang sumama sa akin. Maiintindihan ko rin naman kung ayaw mo talaga. Ang sa akin lang, baka gusto mo nang kausap at nang matutuluyan. Biglang bawi nito. Gusto niyang matawa. Kung kanina, halos manggalaite ito sa kapipigil sa kanya, ngayon naman ay parang ipinagtutulakan na siya nito. The old Carlene I know. You easily change your mind. Sabi niya na para lamang sa sarili. Ngunit sadyang nilakasan niya para marinig ng kausap. Anong sabi mo? Umiling siya. Alright. Mas maigi pa nga sa'yo ako sumama. At least alam kong kaya mo ginagawa ang bagay na to dahil na-guilty ka. I am not. Okay. Di hindi kung hindi. Madali naman akong kausap. Kibit balikat niyang tugon. So, saan ba ang bahay mo? Siguraduhin mo lang pala na walang magagalit ha. Baka mapaaway pa ako nang wala sa oras. Walang magagalit dahil wala pa naman akong asawa. Boyfriend perhaps? Wala rin. Sagot nito sabay talikod. Sundan mo na lang ang sinasakyan ko. At naglakad na ito patungo sa kotseng minamaneho nito. May ilang sandali pa siyang nanatili sa kinatatayuan bago nakuha ang pumasok sa kanyang kotse. Habang sinusundan niya ang kotseng sinasakyan ni Carlene, hindi niya napigilang mag-isip. Ang alam niya, matagal na itong ulila, at tanging ang nakatatanda nitong kapatid na nasa abroad ang nagpalaki at nagpaaral dito. So basically, wala talagang kasama ang babae sa buhay, maliban na lang kung umuwi na ang ate nito. Kevin knew that Carlene is a chef. Halos 1 taon pa lang itong nakapagtapos noon sa kolehiyo nang alokin niya ito ng kasal. Natinanggap naman kaagad nito kahit na 1 taon pa lamang din silang magkasintahan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung bakit basta na lang siya nito iniwan. Wasak na wasak siya noon. At dahil na rin sa magkahalong galit at sakit na nadama, hindi na niya ito hinanap pa matapos niyang malaman na umalis na ito sa tinitirahan sa Maynila. Para saan pa ba? Dahil kung nagawa niya akong iwanan, ibig sabihin lang nun, hindi niya talaga ako mahal. Wika niya habang patuloy sa pagsunod sa kotse ng babae. Patingin-tingin si Carlene sa rearview mirror. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya kung bakit ba niya inalok si Kevin na sumama sa kanya. Gusto na niyang pagsisihan ang naging desisyon, lalo ba't hindi niya mapigilan ang kakaibang kabog ng kanyang puso. Hindi niya yun napansin kanina noong unang nagtama ang mga mata nila sa kasasanan nito. Subalit sa mga sandaling yon, para bang may kung anong tinig na bumubulong sa kanya na wag itong pabayaan. Nadamayan niya lang ito sa kung anumang pinagdadaanan nito. Guilty lang siguro ako kaya ako nararamdaman ng bagay na to. Wika niya habang patuloy sa pagmamaneho at patingin-tingin sa kanyang likuran.
Hindi rin nagtagal at sinapit na nila ang lodging na kanyang tinutuluyan. Katamtaman ng laki na yon at may 2 silid. Maliit na kusina, banyo at maliit na sala. Yari yun sa malalaking troso at bakewood, kaya napaka-cozing tingnan. Lalo pat na paliligiran yun ng iba't ibang halamang namumulaklak. Tanaw rin doon ang Taal Lake. Hindi nga sana siya roon titira dahil alam niyang mahal ang upa. Subalit, mapilit ang isa sa mga katrabaho niya na siyang may-ari niyon. Mura lang na ito yung pinaupahan sa kanya. Pagbaba niya sa kotseng sinasakyan, ay agad siyang sinalubong ni Emily, na hindi niya napansing naroon pala. Anong nangyari? Naabutan mo ba si Kevin? Napaliwanagan mo ba siya? Humingi ka na ba ng tawad sa kanya? Sinabi mo ba ang rason mo kung bakit ka umalis noon? Ano? Bumalik ba siya sa kasal niya? Hoy Carolina, magsalita ka! Sunod-sunod nitong tanong. Tinampal niya ang kamay nito. Paano naman ako magsasalita kung parang Armalite yung bibig mo, Emelina? At teka nga, bakit ka ba narito? Nasaan ang mga tauhan mo? Kunot noong tanong niya at bahagyang nilinga ang kasunod na sasakyan. Nakababa na roon si Kevin at nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung narinig ba nito ang mga sinabi ni Emily. Dahil kung narinig nito, masasabunutan talaga niya ang kaibigan. Pinauna ko na sila. Pinauwi kasi lahat ni Mrs. Arevalo kanina mga bisita pati na mga nag-ayos dun sa kasal. Pero binayaran naman niya ako ng buo kahit na hindi nakain ng mga pagkain. Kaya huwag ka mag-alala. Isasahurin ka pa rin naman kahit papaano at maibabayad sa... Mabilis niyang tinakpan ng isang kamay ang bibig nito. Mukha kasing hindi pa rin ito napapansin si Kevin. Oo na, nakuha ko na ang sinasabi mo. Pwede manahimik ka na. Heto na ang susi mo. Wika niya. Kasabay na pag-abot niya rito ng susi ng kotse ay ang pagtanggal niya ng kamay sa bibig nito. Okay, yung gamit mo nga pala naroon sa may pinto. Dinala ko na para hindi ka na mahirapan. Pero teka sandali, ano ngang nangyari? Babalik ba si Kevin? Wala na siyang babalikan dun kasi umalis na lahat sa venue. Yung bride kasi dinala sa ospital. Kaiiyak niya yun, hinamatay. Bigla siyang napalingon sa lalaki. Blanko naman ang itsura ng mukha ni Kevin. Carlina, ano ba? Kainis naman to. So, naipaliwanag mo na nga sa kanya dahilan mo noon na, aray! Bakit ka ba nangungurot? Malakas na reklamo ni Emily. Alanganin ang ngiting tiningnan niya ito. Alam mo, malapit na kitang itakwil sa totoo lang. Umuwi ka na nga. Ang daldal mo, Emily. Humalakip-kip ito. At bakit mo naman ako itatakwil, Aber? Ako na nga lang ang nagtsatsaga sa'yo tapos gaganyanin mo pa ako. Sige ka, mawawalan ka ng magandang BFF. Madaldal na BFF ka mo. Bakit nga ba hindi ka malang Mabilis niyang iniharap ang kaibigan sa direksyon ni Kevin na ikinalaki ng mga mata nito. Kevin, hi Kevin. Agad nitong bawi na ang ngiti ay pilit lang. Bakit naman hindi mo sinabing narito pala siya, Carolina? Bulong nito sa kanya. Kasi hindi ako makaisa sa buka ng bibig mong Armalite. Kaya ang mabuti pa, umuwi ka na at baka kung ano pa ang masabi mo. Ganting bulong niya rito, para silang mga bubuyog dalawa. Heto na nga. Basta wag mong kalilimutang magkwento sa akin ha. At pwede ba ha? Kung hindi na siya babalik dun sa bride dahil sa mabigat na dahilan, sunggaban mo na agad. Alam ko namang hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Chance mo nang makasingit, girl. Sure ako na break na naman sila ng bride dahil sa nangyari kanina. Wika nito bago siya tinabig at binuksan ang pinto ng kotse nito. Gusto pa niyang habulin ng kurot ang kaibigan, pero mabilis na nitong naisara ang pinto ng kotse. Busy talaga ang babaeng to kahit kailan. Inis niyang gulong sa sarili habang pinagmamasdan ang pagpaliko ng kotse. Bago tuluyang umalis si Emily, tumigil ito sa tapat niya at binuksan ang bintana sa tapat nito. Please enjoy each other's company, Carlina, okay? Yun lang at mabilis na nitong pinasibad ng sasakyan. Mariing napakuyom ang mga kamao ni Carlin. Saka ngumiting binalingan si Kevin. Huwag mo nang intindihin si Emily. Alam mo naman, loka-loka ang isang yun. Halika na. Nauna siyang naglakad rito patungo sa pinto ng kanyang inuupahang bahay. Kinuha ni Carlin ang kanyang bag na nakalagay sa upuang kahoy na naroon sa gilid ng pintuan niya. Dinukot niya roon ang susi at binuksan ang kanyang bahay. Feel at home.
Wika pa niya na ramdam sa kanyang likuran ang pagsunod ni Kevin. Dumiretso siya sa isang nakasarang pinto at binuksan yon. Ito munang gamitin mong silid. Malinis naman yan dahil kalilinis ko lang kahapon. Sandalit kukuha lang ako ng unan at malinis na kumot, pati na tuwalya. Hahanap din ako ng damit na kakasya sa'yo. Nakakaasiwa kasi ang suot mo. Tuloy-tuloy niyang sambit bago ito tiningnan mula ulo hanggang paa. Thanks. Tipid na tugon nito. Wala yon. Kulang pa nga ito sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. Tumango lang ang lalaki, kaya pumasok naman siya sa kanyang silid para kunin ang mga kailangan nito. Nang maisara niya ang pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib na kay bilis ng pagkabog. Para ding may naghahabol ang mga daga sa kanyang tiyan. Tigilan mo ang sarili mo, Carlene. Hindi ka na niya mamahalin dahil sinaktan mo siya noon. Matagal siyang natulala bago ipinilig ng may kalakasan ng kanyang ulo. Aray! Napahawak siya sa kanyang leeg nang sumakit yon dahil sa ginawa. Nako, Carlene. Mapuputol ang leeg mo kapag ganyan ka ng ganyan. Iiling-iling siyang naglakad sa kanyang kabinet. Kumuha siya ng malinis na tuwalya, kumot at punda ng unan. Na inilagay niya sa dalawang unan na nakatabi rin. May maluluwag naman siyang t-shirt at detaling shorts. Kakasya naman siguro yun kay Kevin. Sana nga kumasya to sa kanya. Sinipat pa niya ang shorts na hanggang tuhod niya. Pagkuway natawa. No choice naman siya, hindi ba? Kasya o hindi, wala siyang pagpipilian kundi suotin to. Pilyang wika niya saka lumabas. Naabutan niya ang lalaking nakaupo sa sofa na yari sa kahoy. Pinatungan niya lang yun ng foam na binili niya online para hindi masakit upuan. Ito na mga kailangan mo. Underwear lang ang wala ako. Sabi niya nang makalapit sa lalaki. Iniabot niya rito ang mga bitbit. Kinuhang lahat yun ni Kevin. Inilagay nito sa tabiyang kumot, unan at tuwalya. Pagkatapos, ininspeksyon nito ang mga damit. Nangasim ang mukha nito. Wala na bang iba bukod rito? Ayos lang naman ang t-shirt pero itong shorts. Umiiling-iling ito. Baka magmukhang boxers to sa akin. Ay kung ayaw mo, hindi wag. Bahala kang ganyan ang itsura mo. Inis niyang wika. Choosy pa talaga. Dagdag na bulong pa niya. I could hear you, you know. Ay bahala ka na. Wala na akong ibang mahanap na malaking shorts kaya pagtsagaan mo na lang yan. Tumayo ito at walang paalam na nagtungo sa main door. Hey, saan ka pupunta? Tanong niya rito at mabilis itong sinundan. Sa kotse ko. Bakit? Gusto mong sumama? Pabalang nitong sagot. At ano namang gagawin mo ron? Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong sabihin sa akin babalik ka at susuyuin mga babaeng yun. Hindi niya na itago ang inis sa tinig. At bakit ko naman gagawin yun? Mag-aano ka ba sa kotse mo? Napailing ito. Yan ang hirap sa'yo. Ang bilis mong gumawa ng konklusyon sa isip mo. Hindi mo muna itanong na maayos. Ang alam ko kasi may nakahanda rong damit ko para sa honeymoon namin. Ngayon, gusto mo pa bang sumama? Napahiya naman si Carlene. Ganun ba? Sige na, kunin mo na at para makapaglinis ka na rin ng katawan mo. Maglilinis na rin muna ako pagkatapos ay magluluto. Parang dipakpak ang kanyang mga paa na iniwan si Kevin at pumunta muli sa kwarto niya. Pagdating doon ay sinabunutan niya ang mahabang buhok. Nakakahiya ka. Kung ano-ano kasing tumatak mo sa isip mo. Hayan tuloy. Paninisi niya sa sarili bago nagmarcha patungong banyo. Pagkatapos kunin ni Kevin ang isang katamtamang laking maleta sa trunk ng kanyang kotse, pumasok siyang muli sa bahay ni Carlene. Hindi maikakailang bumagay sa katauhan ng babae ang lugar nito. Simple lang ito at hindi mahilig sa magagarbong bagay, gaya ng pagkakakilala niya noon dito. Tumuli siya sa silid na ipinagamit nito at iniwan doon ang maleta. Pagkatapos, binalikan niya ang mga gamit na ipinahiram sa kanya ng babae. Hindi pa niya napigilang samyuin ang damit na kaamoy nito. Hindi naman kasi mahilig gumamit ng pabango si Carlene. Tanging natural na amoy nito at ang ginamit nitong sabon ang nagpapabango sa mga damit nito noon. Wala sa loob na napangiti siya habang pabalik sa gamit na silid. Ipinatong niya sa ibabaw ng kama ang daladala bago binuksan ng maleta. God damn it. Napamuro siya ng wala sa oras. Paano ba naman?
Puro boxers lang ang laman ng maleta. May nakita siyang mga sando pero punit-punit naman. Hindi niya alam kung sadya bang ganoon ang disenyo niyon o sinadyang punitin para sa purpose sana niyon. Napahagod si Kevin sa muka. Ano na ngayon ang gagawin ko? Problemadong pinaglipat-lipat niya ang tingin mula sa nakalagay sa kanyang maleta pagkatapos ay sa mga damit na ipinahiram sa kanya ni Carlene. Pahaklit na kinuha ni Kevin ang damit na pinahiram ni Carlene. Mabuti na lang pala at 2 ang banyo sa bahay na yon ng babae, kaya makakaligo na rin siya. Subalit pagbukas niya sa pinto ng banyo, nagulat siya sa nakita. Malakas na napatili si Carlene na halos magpabingi sa kanya. Wala itong kahit anong saplot sa katawan habang pulog ng shampoo ang ulo. "Get out! Get out!" Mabilis siyang tumalikod. I'm so sorry. Hindi ko alam na connected bathroom pala to. Bakit kasi hindi mo inilak itong nasa tapat ko na pinto? "Just get out, please." Mariing wika nito. Kaagad namang lumabas si Kevin na kakabog-kabog ang dibdib. Bigla siyang pinagbawisan dahil sa nakita. Wow, mukhang hindi ako matatahimik ngayong gabi ah. Ipinapaypay niya ang kamay na bumalik sa kama. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Kinabukasan, maagang nagising si Carlene para mamalengke. Hapon pa ang duty niya sa hotel kaya may oras pa siya para gawin yun. Medyo paubos na rin kasi ang stocks niya. Hindi naman niya pwedeng ipagpabukas yun dahil may bisita siya. Maaliwalas ang mukhang lumabas siya ng kanyang silid at tumuloy sa kusina. Like her morning routine, she made the coffee for herself. Sinilip niya ang silid na ginagamit ni Kevin, pero mukhang tulog pa ang lalaki. Sarado pa kasi yun. Umupo siya sa upuang nakaharap sa pang-4 ang lamesa. Tulalang humigop siya ng kape. Hindi rin maiwasan pumasok sa isip niya ang nangyari kahapon. Namula tuloy siya dahil sa pagkapahiya. Kahit na kailan kasi ay hindi lumagpas sa limitasyon nito si Kevin noon. Maginoo ang lalaki, kaya ni minsan ay wala pang nangyari sa kanila, maliban sa halik sa mga labi. Wala sa loob na humigop siya ng kape. Aray! Nailayo niya ang tasa sa bibig nang lumapat ang mainit na likido sa kanyang dila. Ayan, kung ano-ano kasing iniisip. Tama na nga pagpapantasya. Kasalanan mo naman kasi. Alam mo nang konektado yun sa silid na gamit niya pero hindi mo inilak. Siguro sinadya mo, no? Kasi alam mong maliligo rin siya. Parang baliw na kausap niya sa sarili. Mabuti na lang kamot, makinis ka. Kung hindi, tiyak na nagtatakbo na yun palabas. Sinong tatakbo palabas? Biglang sabi ng boses ng lalaki. Ay, peklat na malaki. Bulalas niya. Muntik nang matapon ang iniinom niyang kape dahil sa gulat. Bakit ka ba basta-basta Natigil siya sa pagsasalita nang sa pagharap niya rito ay makita ang itsura nito. Napalitan ng halakak ang inis niya sa lalaki. Kitang-kita naman ang pamumula ng mukha nito. This is your fault. Inis nitong wika. Tumigil siya sa pagtawa at kagat-kagat ang labing tinitigan to. At bakit ko naman naging kasalanan na ganyan ang suot mo, Aber? Malay ko bang parang namumutok na malalaking mansanas yung ano mo? Pagtatanggol niya sa sarili at hindi na napigilan pa ang muling tumawa. Hapit na hapit kasi sa lalaki ang suot nitong shorts. Nagmukha yung boxers dito. Habang ang damit naman niya ay hanggang sa may pusod lang nito. Parang hapit na crop top tuloy ang itsura. Kahapon kasi, hinubad lang ng lalaki ang pang-itaas nitong Amerikana at isinuot pa rin ng pantalon pagkatapos nitong maligo. Siguro nang matulog to, nagpalit to ng damit. Tawang-tawa. Mabulunan ka sana. At para namang may dalang masamang espiritu ang dila ni Kevin dahil sunod-sunod nga siyang nasamid. Halos magkamatis na ang mukha niya kaya mabilis itong kumuha ng tubig at iniabot sa kanya. Ang bilis ng karma, no? Bulong pa nito na hindi naman nakaligtas sa kanyang pandinig. Tiningnan niya si Kevin ng masama nang makarecover siya. Baka gusto mong pisain ko ang mansanas mo, lalaki. Mabilis naman itong lumayo sa kanya. Tatawa-tawang tumayo si Carlene. Ang pagkapahiya ng nakaraang gabi ay nawala na. Baliktad na kasi silang dalawa sa mga sandaling yun. Ito na ang nahihiya. Sige na, Kevin. Ako nang bahala dyan. Gawan natin ng paraan. Wika niya. At anong gagawin mo?
Huwag mo sabihin pagsusutin mo ako ng palda. Iisang linya mga kilay na samit nito. Hindi ko gagawin yun. Ibibili ka na ng damit sa palengke. Pero hindi yun libre ha. Ganoon naman kasi sila noon ng lalaki. Hindi siya mahilig magpalibre dito kahit nag-i-insist ito. Madalas pa nga na humahati siya sa bill nila kapag kumakain sila sa labas. Oo na, bibigyan na lang kita ng pambili. Tamang-tama. Pahiram na rin ang kotse mo. Saka natawagan mo ba ang mama mo? Baka nag-aalala na sila sa'yo. Don't worry, I already called them. Nasabi ko na rin sa kanila ang rason. Kaya ang sabi nila sa akin ay tama lang daw ang ginawa ko. Tumango siya. Mabuti naman kung ganun. Paano pala ang trabaho mo? Naglakad muna ito pabalik sa silid nito kasunod siya. Kaya na yun ni Kenzo. Isa pa, naroon din naman si Papa. Sagot nito na ang tinutukoy na Kenzo ay ang bunsong kapatid. May-ari ang mga ito ng isang BPO company, kung saan nanggagaling ang kayamanan ng mga ito bukod sa ilang chains ng gasoline station sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay. Pero sinabi mo ba sa kanila na ako ang kasama mo? Nananansyang tanong niya. Alam niya, galit sa kanyang pamilya ng lalaki dahil sa ginawa niya noon dito. Umiling ito kaya nakahinga naman siya ng maluwag. You're doing me a favor. Isa pa, hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanila kung nasan ako at kung sino ang kasama ko. Malaki na ako at kaya ko ng sarili ko. Dumiretso ito sa loob ng silid nito at kinuha ang kailangan niya. Pagbalik nito, isang card ang iniabot nito sa kanya. Ito na ang gamitin mo. Since nakikitira naman ako dito sa'yo, tama lang na humati rin ako sa gastusin. Wika nito. Okay, ikaw ang bahala. Tatalikod na sana si Carly nang may maalalang itanong. Wala pang bukas na grocery store ng ganito kaaga. Saka mo na lang ako bayaran kapag may cash ka na. Ibinalik niya rito ang card. No, ganito na lang. Mag-withdraw ka na lang. Ipag-withdraw mo ako para naman may cash din ako kapag kailangan ko. Sigurado ka ba? Tumango ito. Okay, magkano? 50,000. 50,000? Ano ka, nakatira sa isang 5-star hotel? Inirapan siya nito kaya bahagya siyang napanganga. Ang gwapo naman kasi ni Kevin, lalo na kung umiirap ito. Nawawala ang singkit nitong mga mata. Kagigil. Sigaw niya sa isip na may kasamang pagngiti. Just do what I said, Carlene. Para kapag wala ka at may isipan ko mamasyal, may pera ako. Oo na nga, ikaw na muna bahala rito. May pagkain pa namang tira kagabi. Initin mo na lang kung nagugutom ka, okay? Tuloy-tuloy niyang wika saka tinungo ang main door. Ramdam niyang kasunod niya ang lalaki. Mag-iingat ka. Bilin nito. Sige. Para silang mag-asawa sa itsurang yon, kaya hindi niya mapigil ang kiligin. Kahit 5 taon na ang lumipas, malaki pa rin talaga ang epekto ni Kevin sa kanya. Bakit hindi? Ito ang first boyfriend niya. Diyos ko Lord, ano ba itong nararamdaman ko? Tama po ba to kahit alam kong ako lang din ang masasaktan sa huli? Tanong niya sa sarili bago sumakay ng kotse. Kumuway pa sa kanya si Kevin nang umandar na ang kotse. Umabot na ng 5 araw ang pagtuloy ni Kevin sa lodging house na tinutuloyan ni Carlene. At masasabi niya para bang mag-asawa ang pakikitungo nila sa isa't isa. Papasok siya sa trabaho, may iwan naman ng lalaki sa tinitirahan niya. Minsan namamasyal ito, minsan naman ay nandoon lamang ito sa bahay maghapon at hinihintay siya. Hindi mapigilan ni Carlene na makadama ng matinding kasiyahan sa kanyang puso. Ngunit alam niyang hanggang sa pakikisama lang ang kayang ibigay ng lalaki sa kanya. Hindi man ito inuungkat ang nangyari noon sa kanila, pero ramdam niyang may reserbasyon ng bawat kilos nito sa harapan niya. Siguro, ayaw na rin itong balikan ang alaalang nagbigay ng iba yung sakit dito. Kevin? Kevin? Tawag niya sa lalaki pag uwi niya sa bahay galing sa trabaho. Panggabi siya sa hotel. Mula nang nakitira sa kanyang lalaki, nasanay na siyang may dadat ng pagkain sa lamesa. Ngunit sa mga sandaling yon ay wala, bukod pa sa napakatahimik na paligid. Umalis kaya siya? Pero ang aga naman, wala naman siyang sinabi sa akin kahapon. Tiningnan niya ang nakapinid na pinto ng silid na ginagamit ng lalaki. Baka naman tulog pa. Pumasok si Carlene sa kanyang silid at nag-ayos ng sarili saka muling lumabas. Siya na ang nag-asikaso ng almusal. Nangingiti pa siya sa sarili
Dahil lahat naman halos na mga pinamili niya noong nakaraan ay paborito nito. Hindi naman kasi talaga niya nakalimutan ng bawat maliliit na detalye patungkol sa lalaki, lalo na sa pagkain. Yun naman kasi ang forte niya. Nang matapos siyang magluto, inihayin na niya ang pritong bacon, sunny side up na itlog na malasado pa ang dilaw. Yun kasi ang gustong-gusto ni Kevin. May mainit ding kape, tuna spread, lettuce, kamatis at sibuyas. Siyempre, hindi rin nawawala ang toasted bread. Done! Ipinagpagpa ni Carlin ang mga kamay ng matapos sa paghahayin. A way to a man's heart is through his stomach. Hindi pa niya napigilang bulalas sabay hagik-hik. Pagkatapos, tiningnan niya ang nakapinid pa ring pinto ng kwarto ni Kevin. Lumapit siya roon. Kevin? Kevin? Sinabayan niya yun ng pagkatok, pero wala siyang narinig na kung ano mula sa loob. Kinabahan siya. Nasa loob naman ng sasakyan ng lalaki kaya imposibleng umuwi na ito sa kanila. Pero paano kung umuwi na nga siya at iniwan na lang ang sasakyan niya? Hindi naman malabong mangyari yun dahil may pera naman siyang pang-commute. Nag-aalalang wika niya. Tiningnan niya muli ang pinto at muling kumatok. Kevin? Kevin? Idinikit pa niya ang tenga sa pinto para marinig maigi ang nangyayari sa loob. Dumami ang mga gatla sa noo niya nang makarinig ng mahinang pag-ungol. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Agad niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang namamaluktot sa higaan nito si Kevin. Kevin? Napatakbo siya sa tabi nito. Sinalat niya ang noo nito, ngunit bigla niya ring binawi ang kamay. My God, ang init mo! Inayos niyang pagkakahiga ng lalaki. Carlin? Halos hindi niya marinig na anas nito. Yes, it's me. Sandali lang. Kaya mo bang tumayo? Umuwi ito at mahinang tumango. Halika, aalalayan kita. Kailangan mong maligo ng mabilis lang para bumaba ang lagnat mo at para kahit paano yung maginawahan ka. Pangiwi-ngiwi itong tumayo habang inaalalayan niya hanggang sa makarating sila sa banyo. Maupo ka muna rito, Kevin. Dahan-dahan niya itong pinaupo sa toilet bowl saka mabilis ang mga kilos na tinimpla ang tubig. Kapag ganoon kasing umaga, malamig ang temperatura sa Tagaytay. Okay na to. Binalikan niya si Kevin na nakapikit. Aalisin ko ng damit mo Tumango ang lalaki. Kahit may iba siyang nararamdaman sa gagawin, hindi na lang niya yun pinagtuunan ng pansin. Ang importante kasi sa mga sandaling yon ay bumaba ang lagnat nito. Dito ka na maupo sa gilid ng bathtub. Ayos na ba sa'yo ang tubig na to? Idinampi pa ni Cardi ng mahinang lagasdas ng shower sa palad nito. I can do it. No, you can't, Kevin. Hindi mo nga maimulat ang mga mata mo. Ako na lang at wag nang matigas ang ulo. Mabilis lang naman to dahil baka mamaya kumbulsyonin ka pa. Wala na itong nagawa nang basain niya ang katawan nito. Nanginginig ito kaya mas lalo niyang binilisan ng pagpapaligo rito. Kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi dahil boxers lang ang suot ni Kevin. Pakiramdam tuloy niya, siya ang nilalagnat. Sandali, huwag kang gagalaw, Kevin. Kukunin ko lang ang tuwalya. May pagmamadaling kinuha ni Carlin ang tuwalyang ginagamit nito at bumalik sa kinaroroonan nito. Tinuyo niya kaagad ang katawan ng lalaki, saka ibinalot ang tuwalya sa pang-ibaba nitong katawan. Ako na. Pigil nito sa kanya nang huhubarin na niya ang boxers nito. Ako na, Kevin. May diing wika niya. Muli, hindi na nakatanggi pa ang lalaki nang hubarin niya ang boxers nito habang nakapulupot ang tuwalya sa bewang nito. Nang mahubad niya ang boxers ay inilagay niya muna yun sa isang tabi. Init na rin siya kanina pa, pero ibang init ang nadarama niya na kailangan niyang pigilan. Halika na para mabihisan na kita. Inalalayan itong tumayo ni Carlin, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nahulog ang tuwalyang suot nito. Ay mansanas! Napalunok siya habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa nagmamalaking hinaharap ng dating kasintahan. Hindi siya magkaintindihan kung ano ang gagawin. Lumuhod siya at dinampot ang tuwalya, pero isang pagkakamali yun dahil mas lalo niyang napagmasdan ang hinaharap nito nang tumunghay siya. Diyos ko Lord, ang laki ng mansanas. Pahabang mansanas. Sigaw niya sa isip sabay lunok. Carlin, nilalamig na ako. Nanginginig na wika ni Kevin.
Natauhan siya at madaling inayos ang tuwalya sa bewang nito. Ito na! Inakay niya itong muli pabalik sa silid nito. Pagkatapos, binihisan niya ang lalaki. Magpahinga ka muna, ipagluluto kita ng lugaw para mainitan ng tiyan mo. Tumango lang si Kevin at namaluktot. Inayos naman niya ang kumot na nakatabing sa katawan nito bago siya lumabas at madaling nagluto. Nang matapos siya ay dinala niya rin ito sa kwarto ng lalaki. Pati na ang gamot na kailangan itong inumin. Kevin, kumain ka na muna bago ka magpahinga ulit. Imporma niya. Gumalaw ang lalaki. Inilagay naman niya kaagad sa isang lamesa ang tray na may lamang pagkain at inalalayan itong makasandal sa kama. Subuan na lang kita para mas madali kang makakain. Sige. Nagsimula niyang subuan si Kevin. Nakalima lang yata itong subo at umiling na. I can't chew the food. My tonsil hurts. Mariin itong pumikit sa baylunok. Yun sigurong dahilan kung bakit ka nilalagnat. Kailangan mong makainom ng antibiotic. Pero kailangan may reseta ng doktor bago makabili niyon. It's okay. What you have here is enough, Carlin. Hinang-hinang wika nito. Kinuha niya ang gamot at tubig. Inumin mo muna to. Kapag hindi ka gumaling ngayong maghapon, dadalhin na kita sa ospital. Siguro dahil na rin sa matinding sama ng pakiramdam, hindi na nagprotesta si Kevin at nahiga na lang muli. Hindi naman na siya umimik pa at kinumutan na lang ito. Nang aalis na siya, nagulat pa siya nang hawakan nito ang kamay niya. Please don't leave. Don't leave me again, please. Nakikiusap nitong wika. Parang sinaksak ng makailang beses ang puso niya sa narinig. Matagal niya itong pinagmasdan. Kitang-kita niya ang paghihirap na nadarama sa mukha ng binata. Unti-unting nangilid ang mga luha niya. Pagkaway masuyong hinaplos ang namumutla nitong pisngi. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit na wika ni Carlin kasunod ng pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na niya napigilan ang pagbaha ng emosyon. Naroroon pa rin talaga sa puso niya ang lalaki. Hindi kailanman ito nabura. Subalit ang posibleng mabalik pa sila sa dati. Hindi biro ang ginawa niyang pananakit kay Kevin noon. At hindi niya alam kung kahit papaano ay nabawasan na ba ang kasalanan niya dito. Hindi naman kasi basihan na hindi siya sinusumbatan ng lalaki. Kilala niya si Kevin. Hindi ito ganoong tipo ng tao. Mas nanaisin pa nitong kimkimin ang lahat ng sama ng loob kaysa ibunto ng galit sa ibang tao. Masyado itong mabait na kahit nasasaktan na, mas pipiliin na lang manahimik para walang gulo. Matagal siyang nanatili sa tabi nito hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya. Nagising siyang may kung anong humahaplos sa kanyang braso. Carlin. Carlin. Mahinang tawag sa kanya ni Kevin. Kaget siyang nagmulat ng mga mata. Bakit? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka na ba? Sunod-sunod niyang tanong. Pagkatapos ay dinaman niya ang noon nito. Medyo mababa na ang lagnat mo. I know, pero hapon at may pasok ka pa sa hotel. Hindi ako papasok. Bakit naman? Dahil ba sa akin? Alangan namang pabayaan kita rito. May sakit ka at hindi pwedeng makikilos. Sasamahan muna kita. Lumunok muna ang lalaki. Halata rito ang paghihirap na magsalita. Pero nakakahiya sa'yo. Just stop protesting, okay? Hirap ka na nga magsalita, ang hilig mo pang umangal. Kapag sinabi kong hindi ako papasok, hindi ako papasok. Wika niya saka ito tinalikuran. Dinampot niya ang tray na pinagkainan nito at dire-diretsyong lumabas ng kwarto. Sinundan naman ni Kevin ng tingin ng papalayong dalaga. Kinapa niya ang dibdib na kanina pa walang tigil sa malakas na pagkabog. Nang mabungaran ng kanyang mga mata ang maamong mukha ni Carlin, pakiramdam niya na wala ang sakit niya. He knew it was wrong. Nasaktan na siya ng babae noon, pero hindi pa rin niya mapigilan ang sarili. They were just together for almost a week. And yet, Carlin already shook his world. Ni hindi niya nga maalala kung ano nga ba ang totoong dahilan niya kung bakit kasama ang babae. Masaya kasi siyang kasama ito, at parang ayaw na niyang umalis sa piling nito. Miss na niya ang dating nobya sa totoo lang, pero ayaw niyang masaktan na naman. Hindi ba talaga nawala ang pagmamahal ko sa kanya? Hindi ba talaga nabaling kay Amber ang pagmamahal ko kaya ganito ang nararamdaman ko? Ni hindi na ako nasasaktan ngayon dahil sa panloloko ni Jonas at Amber.
Mas tamang sabihin na nasaling lang nilang pagkalalaki ko. And I am relieved now. Dahil kung talagang naikasal kami ni Amber, baka hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Wika niya habang nakatingin pa rin sa pintuan ng silid na ginagamit niya. Am I ready to forgive her and start anew? Napabuntong hininga si Kevin. Iisa kasi ang sagot ng puso at isip niya. And he wasn't shocked at all. Hindi naman kasi talaga siya nagbago. She even remembered everything that I like, including my taste in food. Kahit ang mga simpleng hirit niya ay napapatawa pa rin ako, na ni minsan ay hindi ko naramdaman sa ibang babae. But I should be careful this time. Paalala niya sa sarili. Makalipas ang 3 araw pa, tuluyang gumaling si Kevin. Tinutuo nga ni Carlene na aalagaan siya nito na lalo namang ikinasaya ng puso niya. Subalit dahil sa isang tawag, mapuputol ang kasiyahan niyang yon. Yes, ma. Tanong niya nang sagutin ang nagwawala niyang cellphone. You should come home now, iho. Kailangan ka raw makausap ni Amber. Malumanay na sagot ng ina sa kabilang linya. Para saan pa, ma? Alam mo naman ang ginawa niya sa akin, hindi ba? Iho, just listen to her first. Mas maigi na rin to para matapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Alright, uuwi po ako. Yun lang at nagpaalam na siya sa ina. Pagtingin niya sa may main door, naroon si Carlene. Kadarating lang nito galing sa trabaho at mukhang narinig nito ang sinabi niya. Uuwi ka na. Hindi yun tanong kundi isang kumpirmasyon. Yeah, binababalik na ako ni Mama. Hindi niya sinabi ang dahilan sa babae dahil ayaw niyang magbigay yon ng ibang impresyon dito. But don't worry, babalik ako rito, Carlene. Pumasok ito sa kabahayan. Bakit pa? You should go back to your normal life, Kevin. Tinungo nito ang kusina at kumuha ng tubig. Mabilis itong uminom. Sinundan niya ito. Because I want to make things right. I want to give us another chance, Carlene. Wika niya sa nagulat na babae. Nagkasamid-samid pa ito kaya naman mabilis niyang hinagod ang likuran nito. Sorry, nagulat ata kita. Ano ka ba? Bakit ba ganyan ka, Kevin? Dahil mahal pa rin kita, Carlene. Pag-amin niya. Muling naubo ang babae. Totoo? Tumango siyang may ngiti sa mga labi. Totoo. Handa na akong muling sumugal para sa ating dalawa. At kung ano man ang rason mo noon kung bakit mo ako tinakbuhan, wala na sa akin yun. Ang mahalaga lang ay ang ngayon at ang bukas kasama ka. Pwede tayong magsimula ulit, Carlene. Matagal siyang pinagmasdan ni Carlene. Hindi kaya nabibigla ka lang, Kevin? Na kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, baka dala lang yan ang mga nangyari sa'yo sa kasal mo. No, I'm certain. Mahal kita, Carlene. Hindi yun nagbago kahit pa nga iniwan mo ko. Dahil ang natira lang naman sa puso ko ay ang mga magagandang alaala kapiling ka. And I think that's enough to forgive you. Wala ka namang ibang ginawa noon kundi ang ipakitang mahal na mahal mo ko. Maliban na nga lang sa tinakbuhan mo ko sa araw ng kasal natin. At alam kong may rason ka kaya mo nagawa yun. Kitang-kita ni Kevin kung paano nangilid ang mga luha nito. I'm sorry. I'm so sorry, Kevin. Paulit-ulit nitong wika. Kaagad niyang niyakap ang babae. I just realized now na hindi pala talaga ako nagalit sa'yo, Carlene. Because if you truly love someone, you won't look for their mistakes. Instead, you will just hug that person, like what I'm doing right now. And tell that person how much you really love her. Na kahit nagkamali ka pa, hindi magagawang magtanim ng galit ng puso ko. Patatawarin at patatawarin pa rin kita. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Panay ang singhot ni Carlene habang umiiyak. Ramdam naman niyang mahal pa rin siya ng babae. Her gestures made him easy to notice that. Besides, hindi ito magaling magsinungaling. My mother died that day. Basag nito sa kanilang katahimikan bago kumawala sa kanyang yakap. Nagulat siya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? I thought... Pinunasan ni Carlene ang gilid ng mga mata. Hindi ko talaga sinabi sa'yo ang totoo dahil ayokong isipin mong kaya kita pakakasalan ay para sa pansarili kong interes. I have tons of liabilities after she died. Hindi ko naman gustong hingian pa ng hingan si Ate Karina dahil may pamilya na rin siyang kailangang sustentuhan. Nakatapos na ako sa kolehiyo at may trabaho na,
Kaya sinolo ko na lahat ng naiwang problema sa pamilya. Kaya ko na rin namang bayaran ang mga utang sa ospital nang hindi humihingi ng tulong sa kanya. Sa'yo o sa ibang tao man. Mahabang kwento nito na ikinaawang ng labi ni Kevin. But you should have told me, Carlene. At least kahit sa pagpapagaan man lang ng loob mo ay nakatulong ako sa'yo kung ayaw mo ng pera. Umiling ito sa bayo ko. Natakot ako noon, Kevin. Natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan. Na kapag naikasal na tayo, I have a bigger responsibility. At ayokong mag-suffer ang marriage natin kung sakasakali man. Ayokong isipin mo na hindi naman pala ako wife material kasi napabayaan kita para lang kumayod ako ng mabuti para sa mga utang namin. Tumigil si Carlene sa pagsasalita at tiningnan siya sa muka. Back then, nang sabihin ng mga doktor na may taning na ang buhay ni Mommy, all I could think of is to spend most of my time with her. Kaya nga madalas akong wala nung preparasyon ng kasal natin. Kaya ikaw at si Emily ang lagi makausap kasi palagi ako nasa ospital. And I don't want that kind of scenario to happen after we get married. It's unfair for you. Kaya mas pinili kong saktan ka kaysa pagsisihan mong pinakasalan mo ko. Nung nasa bridal car na ako, nakatanggap ako ng mensahe mula sa nurse na patay na si Mommy. Nagdadalawang isip ako noon kung saan ako maglalakad. Sa altar ba? O papunta sa ospital? Until the wedding organizer called at doon ako nataranta at mas pinili na puntahan si Mommy. I'm sorry, Kevin. Hindi ko sinasadyang saktan ka pero sinubok ako ng pagkakataon at pinapili sa 2 taong pinakamamahal ko. Gulong-gulo ako noon. Si Kevin naman ang napailing at sinapo ang mukha ng babae bago ito tinitigan sa mga mata. You really never knew me. Hindi ko iisipin ang bagay na yun dahil mahal kita. I will always be by your side kahit hindi mo ako kailangan. I will stick with you like a glue. Baka nga ikaw pang manawa sa akin eh. Biro niya. Natawa naman to. Hindi na yun pumasok sa isip ko. Kaya nga hindi na rin ako nagpakita sa'yo dahil sa iya ako sa'yo at sa kahihiyang idinulot ko sa pamilya mo. Let's just forget about it. Basta babalik ako rito pagkatapos kong ayusin ang lahat sa Maynila, okay? Hindi mo pa talaga minahal ang bride mo? Hindi siguro. Isa pa, alam kong si Jonas ang mahal niya. Hahayaan ko na lang sila. Tumango ito, ngunit hindi nawawala ang pag-aalinlangan sa mga mata. Hey, if you're thinking about my family, don't. Mababait sila at mauunawaan nila ang dahilan mo. Wika ni Kevin sa kahinalikan sa noo si Carlene. Sigurado ka ba? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Pero kapopospon lang ng kasal mo. I don't care. Kung dala ko nga lang ang engagement ring na ibinigay ko sa'yo noon, ora mismo nagpropose na ako sa'yo. Kevin, bahagya siya nitong hinampas sa balikat. Hinawakan niya si Carlene sa magkabilang pisngi. I'm not joking. Basta pagbalik ko, saka tayo mag-uusap, okay? Ngayon ka na ba aalis? Oo, para maayos ko ng lahat at makabalik din ako kagad. Yumakap sa kanya si Carlene. Okay, basta mag-iingat ka at basta babalik ka. Opo. I love you, Kevin. Thank you. I love you too. Muli niyang hinalikan ng dalaga sa noo. Subalit ang sinasabi ni Kevin na mabilis lang ito ay inabot ng 1 buwan. Tumatawag naman ito at nagte-text kay Carlene. Pero hindi niya alam kung anong totoong dahilan kung bakit ito nagtagal. Ayaw naman niya magtanong dahil nahihiya siya. Isa pa, palagi naman itong sinisigurado na babalikan siya. Isang araw, maghapong aligaga si Carlene dahil yun ang unang beses na hindi nagparamdam sa kanya ang lalaki. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa trabaho. Chef, mali raw to. Ang order daw ng customer ay seafood pasta, hindi black pasta. Sabi ng waiter na pumasok sa kitchen. Ganun ba? Naku, pasensya na. Papalitan ko na lang. Mukhang lumilipad ang isip mo ngayon, chef ah. Huwag kang mag-alala, mahal ka rin noon. Biro ng waiter. Napangiti naman siya. Kahit papaano, sa ganoong biro, nawawala ang mga iniisip niya. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Carlene, hanggang sa sumapit ang break niya bandang 10:00 ng gabi. Madali niyang hinagilap ang cellphone at tinawagan si Kevin. Wala kasi kahit isang missed call o text mula rito. Sagutin mo, Kevin. Sagutin mo, please.
Paulit-ulit niyang wika habang kinakagat ang gilid ng hinlalaki. Ay, tipaklong! Napaigtad siya nang may tumapik sa kanya. Chef! Wika ng waiter paglingon niya rito. Bakit? Salubong ang mga kilay na tanong niya. I'm so sorry, chef. Sabi po ng manager may nagpapaluto raw po ng pagkain sa room 767. Ano raw yun? Ipinasok niya sa bulsa ang cellphone at bumalik na sa kitchen kahit hindi pa tapos ang break niya. Sinigang na hipon raw po, pero patani beans ang sahog at talbos ng kamote. Napakunot ang noo niya. Patani? Opo. Tumango ang waiter. Saka special request po ng guest na kayo raw po ang magsiserve sa room niya. At ginawa pa talaga akong room attendant. Chef ako, baka nakakalimutan niya. I'm sorry, chef. Yun kasi ang It's okay. Ako na bahala. Hindi naman kasi maiiwasan yun. Minsan, may mga customers na gustong siya talagang nagsiserve ng pagkain ng mga ito. Siguro, para na rin makasigurong chef talaga ang nagluto. And rooms like 767 is a VIP suite. Kaya kung sino man ang naroon, importanteng tao yon na ayaw ma-offend ng management ng hotel. Habang inihahanda niya ang lulutuin, hindi niya napigilang maalala ang kasintahan. Bakit naman kasi paborito pa ni Kevin ang naisipang ipaluto ng guest? Ngungutong-ngutong wika niya. At bakit naman kasi hindi nagpaparamdam ang lalaking yun? Ano bang nangyari sa kanya? Napabuntong hiningang ipinagpatuloy ni Carlene ang pagluluto. Nang matapos na pati sa plating ay inilagay na niya sa food court ang mga pagkain. Inayos niya pa yon para hindi naman mapahiya sa guest. Nagpahabol pa ang manager ng wine, pati ng ready-made cake nila. Hindi talaga nawawala ng ganoon sa hotel dahil may katagalang gawin ng cake. Mapwera na lang kung may ibang gusto talaga ang guest at willing namang maghintay. Tumuloy na siya sa palapag kung saan naroon ang room 767. Bago mag-doorbell ay inayos pa niya ang sarili at naghanda ng malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nagtaka siya nang isa rin sa tauhan ng hotel ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Dimang ilaw sa loob ng silid at may pa-red carpet pa, bulaklak at kandila sa paligid. Proposal ba? Tanong niya sa katrabaho. Mukha nga po, chef. Nakangiting tugon nito sa kanya. Ayos lang ba na tumuloy ako? Baka masira ko ang setup. Ayos lang po. Sige. Tumuloy sa loob ng suite si Carlene. Marahan ang ginawa niyang paghakbang habang iginagala ang mga mata sa paligid. Ang ganda naman. Mahal na mahal siguro ng lalaki ang babae, no? Kahit medyo pangkaraniwan ng ganitong klase ng proposal, ang romantic pa rin ang dating. Siguradong mapapayas agad ng girlfriend. Kinikilig niyang wika. May mga lobo pa na nakalutang sa ere. Habang nakatali sa mga ito ang iba't ibang larawan. Ganitong-ganito si Kevin noon. Sobrang sweet. Nang marating niya ang pinakasentro ng setup, humanap siya ng popwestuhan ng pagkaing dala-dala niya. Hindi pa sinasadyang bumaba ang isang lobo sa harap niya. Napakunot ang noo niya nang maaninag ang larawang naroon. Blurred kasi ang iba kaya hindi niya masyadong namukaan kung sino ang mga nasa larawan. Idagdag pang hindi naman bright ang ilaw. Unti-unting namilog ang mga mata niya nang makilala ang mga nasa larawan. Kasabay ng pag-ere ng isang malamyos na tugtugin. Kanta yun ni Moira na Ikaw at Ako. Sinasabayan yon ng walang iba kundi si Kevin na napakagwapo sa suot na simpleng puting long sleeve at pantalong maong. Malapad ang mga ngiti nito habang papalapit sa kanya. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan.
Tuluyan nang nanlabo ang mga mata ni Carlene habang titig na titig sa lalaking nasa harapan niya. Hindi siya makaimik, hindi rin niya magawang kumurap. Lahat ng mga pag-aalala at pagtatampo niya kay Kevin ay naglaho na ng tuluyan. I love you, Carlene. Will you marry me again? Madamdaming tanong ni Kevin. Sunod-sunod siyang tumango. Of course, Kevin. I will marry you. And this time, hindi na ako tatakbo. Biro niya sa pagitan ng pagtulo ng mga luha. Natawa naman si Kevin. Hindi ka na talaga makakatakbo pa. Dahil ngayon din kakasal tayo. Lumingon ito sa pinto. May pumasok doong isang lalaki. Napakunot ang noo niya kasabay ng pagpalis sa kanyang mga luha. Anong ibig mong sabihin, Kevin? I already arranged everything. Inayos ko na mga papeles natin kaya hindi ako nagpakita sa iyo ng ilang linggo. Nagsama na rin ako ng judge na kaibigan ni Kenzo. Napatingin siya sa sarili. Pero sa ganitong ayos? Naka-uniforme pa siya ng pang-chef. Buti nga hindi niya isinuot ang chef hat at apron. I don't care what you're wearing. Ang importante makasal na tayo ngayon dahil ayoko matulog ngayong gabi na hindi ka kasama. And by the way, somebody wants to meet you again. Tuluyan nang nanlaki ang mga mata ni Carlene nang makita kung sino ang sunod na pumasok. Nahihiyang tumago siya sa gilid ni Kevin. Don't be, Iha. Alam na namin ang nangyari. Sabi ng mama ni Kevin. And I understand why you did that. Kung ako man ang nasa katayuan mo, nanaisin ko ring layuan tong si Kevin para hindi ako maging pabigat sa kanya. Hindi mo ginusto ang nangyari. Kahit sino ipipiliin na mas dapat unahin. But it's all in the past, okay? Magsimula kayong muli ni Kevin and ituloy niyo ang inyong nasimulan. Nahihiyang nagyuko siya ng ulo. I'm sorry po. I'm sorry kung sinaktan ko siya noon, pati na kayo. It's alright, Carlene. At least ngayon, totoo na talaga at hindi mo naiiwan tong binata ko. Singit naman ng ama ni Kevin. Tumunghay siya at sunod-sunod na tumango. Promise po, hindi ko na po siya iiwan. Nagulat siya nang yakapin siya bigla ni Mrs. Arevalo. Thanks, Iha. Thank you for making Kevin happy again. Mahal na mahal ko po si Kevin at gagawin ko pong lahat para mas lalo pa siyang mapasaya. O siya, tama na yan. Simulan na ang kasal. Gusto ko nang magkaapo kaya gumawa agad kayo Singit ni Mr. Arevalo na ikinatawa naman ng tatlo maliban sa kanya na pulang-pula ang muka. Dad naman, wag mo akong pangunahan. Baka mamaya niyan takbuhan naman ako ni Carlene sa honeymoon namin. Nagbibirong sabi ni Kevin. Hindi yan mangyayari anak. Di ba Carlene? Tumingin sa kanya si Mr. Arevalo. Agad naman siyang tumango. Ano pa nga bang hinihintay natin? Tama si Daddy. Umayos na kayo para masimulan na ang kasal. Singit naman ni Kenzo. Tumahimik naman ang lahat nang mag-umpisa ang judge. Pwede bang i-shortcut mo na? Aburidong pakiusap ni Kevin sa judge na ikinatawa nilang lahat. Tumalima naman ito. At sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas ng Pilipinas, kayo, Kevin Arevalo at Carlene Santibanez ay inihahayag kong mag-asawa na. Maaari mo nang Hindi na rin pinatapos ni Kevin ang pagsasalita ng judge. May pagmamadaling inangkin agad nito ang mga labi ni Carlene kasunod ng malakas na palakpakan. I will always love you, Carlene. And I love you more than my life, Kevin. Kumain sila sa restaurant ng hotel na yon pagkatapos ng kanilang kasal. Natatawa pa siya dahil sa halip na siya ang magluto dahil siyang empleyado roon, siya ngayon ang pinagsisilbihan ng mga tao sa kitchen, na masayang masaya para sa kanya. Matagal na pala yung naplano ni Kevin at ipinaalam sa management ng hotel. Kaya naman nasorpresa talaga siya. Pero nangako rin ito na magpapakasal silang muli sa simbahan at imbitado na lahat ng mga kaibigan nila. Nang tanongin niya ang lalaki sa mga nangyari sa Maynila, nakikipagbalikan daw rito si Amber. Yun pala ay buntis ang babae at ang kaibigan nito ang ama ng dinadala. Nadepress daw ang babae ng tanggihan ni Kevin, kaya hindi ito kaagad nakabalik. Ayaw rin itong masisi kapag may nangyaring masama kay Amber at sa dinadala nito. Kasabay niyon ay inaayos din nito ang kasal nila. Kaya naman kinausap nito ang kaibigang si Jonas at sinabing panagutan si Amber. Humingi na daw ng tawad kay Kevin ang dalawa na madali rin itong pinatawad. Ganoon talaga si Kevin. Kahit na gaano pa kalaki ang pagkakamali ng mga tao rito, hindi ito mapagtanim ng galit. Kaya nga kahit nasaktan niya ito noon,
ay mas pinili pa rin itong pakasalan siya dahil sa isa at natatanging dahilan. Mahal siya nito. Mahiwaga talaga ang pag-ibig. Kaya naman dapat lang naingatan ang pangalawang pagkakataong ibinigay. Make the most out of it, ika nga. Make his love worth fighting for and treasure each moment that you have together. Just love, love, love. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.